pagbati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Last week, naisip ko pong i-share sa inyo ang reflection ko tungkol sa tsaa, na ang mga Kristiyano have something in common with tea bags. Ito ay sa kabila ng ating outward similarities, we don't really know what we are made of until we are in hot water. Lumalabas ang totoo mong sinaloloob kung ikaw ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Sabi nga ni Peter, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay ito o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya ninyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang mga pagsubok na tinitiis natin sa buhay na ito ay pansamantala. Ngunit ang mga gantimpala at pagpapala na naghihintay sa atin in eternity are eternal. Ito ay nagpapaalala sa atin that our trials are not in vain. It is part of God's sovereign plan for us to shape us into the people God has called us to be. Sa gabing ito, ang tatalakayan natin ay isang controversial na topic tungkol sa works o gawa. Ang title ng ating Devo ngayong gabi ay Sariling Sikap? Tama ba o mali? Ayoko pong magtunog relihiyoso. Wala akong masamang isip tungkol sa sariling sikap. Ngunit kailangan po nating itama ang paniniwala na maaari kang maligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Let us discuss this objectively according to the source of moral standards sa mga nakasulat na guide para sa mga taong naniniwala sa Diyos. Sa bawat mananampalataya, ito po ang kailangang ilagay sa ating isip at paniwalaan. Walang sino mang tao ang nakakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ngunit kung talagang nakatagpo ka ng kaligtasan, dapat na makita ng mga tao ang mga visible na resulta nito sa iyong buhay. Meron at merong makikitang mabuting pagbabago sa iyo. A lot of people today claim to be Christians, ngunit wala talagang ebidensya sa kanilang buhay upang kumpirmahin ito. The Apostle Paul clearly devastated any argument na ang mga gawa ay maaring magbunga ng kaligtasan nang isulat niya sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Ito yung sinabi, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ngunit sinabi rin niya na ang kaligtasan ay dapat magbunga ng mga gawa nang sabihin niyang sapagkat tayo ay obra maestra ng Diyos, nilikha niya tayo muli kay Kristo Jesus upang magawa natin ang mabubuting bagay na itinakda niya sa atin noon pa man. Yun po ay nasa verse 10. Sabi nga sa English, for we are called God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Uulitin ko po, ang mga mabubuting gawa ay hindi nagliligtas ng tao. Ngunit ang mga gawang ito ay magandang ebidensya na ang isang tao ay naligtas na. While it is true that we are saved by faith, it is also true that if we are really saved, then there will be good works. May plano ang Diyos sa iyong buhay, kapatid. He has a purpose na iyong dapat tuparin. Ito ang mga tanong na dapat nating isipin ng malalim. Alam mo ba kung ano ang plano ng Diyos sa iyo? Alam mo ba ang purpose mo sa buhay? Patungo ko ba sa direksyon na yon? O ikaw yung klase ng taong wandering through life saying, Lord, you have saved me,
What do I do next? Ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang plano mo sa akin? O, in contrast, ikaw ba yung gumagala-gala sa buhay na nagsasabing, ligtas na ako, may ticket na ako sa heaven, ayos na yon, I'm covered. Ngayon, magpapatuloy ako sa gusto kong gawin. Di ba may kasabihan, once saved, always saved? Nilikha ka ng Diyos bilang kanyang obra, bilang kanyang masterpiece. Ikaw ay isang awit, isang tula, His work of art upang magawa mo ang mga magagandang bagay na kanyang plinano para sa iyo noon pa man. Siya ay may plano at layunin para sa iyong buhay, kapatid. He has work for you to do, and He is going ahead of you, preparing the way. God has placed all the resources of the universe so that the plan for the work that you do ay matutupad. At kahit na humarap ka pa ng pagkabigo o krisis sa buhay, remember that God is working through, in, and around you. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Isang tunay na kwento, isang dokumentadong statement ay nakasulat sa Genesis 50 verse 20. Ilang taon ang nakalipas, muling hinarap ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Matapos siyang ibenta sa pagkaalipin. Ito ang sinabi niya, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Tagalogin natin. Sabi niya sa mga kapatid niya, balak ninyo akong saktan, ngunit nilayo ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Dinala niya ako sa posisyong ito para mailigtas ko ang buhay ng maraming tao. I suggest na balikan ninyo at basahin ang buong kwento ni Joseph. Sa palagay nyo, nagising lang si Joseph sa panaginip o ipinakita na ito ng Diyos sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon noon pa man? Ang kanyang sinabi ay kamangha-manghang pahayag. Isipin nyo ang betrayal at ang mga false accusations laban sa kanya. And still, sinabi niya ang pahayag na ito. Parang sinabi niya, God sent me here. God was in this. Kahit anong hirap ang kanyang dinanas, parang naririnig ko ang sinulat ni Paul. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaibigan, maybe you are facing a setback today. Maybe meron kang crisis that's going on in your life. Tandaan mo, kaibigan, you are a work in progress. We are all under construction. Kaya hindi ka nag-iisa. Kung tinanggap mo na ang kaligtasan at alam mo na ang planong pinagagawa sa'yo, ipagpatuloy mo ang gawain. Ngunit kung ikaw ay yung taong gumagawa ng mga bagay na inaakalang ito ay magliligtas sa'yo, naniniwala ako, kapatid, na mali ang proseso mo. Ang counted na mabubuting gawa ay ang mga gawa matapos mong tanggapin ang kaligtasan na gift ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Like what I've said earlier, salvation is not a reward for the good things we have done. Works don't save a person, but good works are good evidence that a person is saved. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we are reminded of your sovereignty and your promise to work all things together for the good of those who love you and are called according to your purpose. We thank you, Lord, for the assurance that nothing is outside of your control and that even in the midst of difficult circumstances, you are at work for our good. Help us to trust in your wisdom, in your plan, knowing that you are always working for our ultimate good and for your glory. May your name be praised in all of our circumstances.
and may your will be done in our lives. We pray this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sana nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan muli ang ating susunod pang mga bagong weekly devotionals. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.